Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ito ay sina Evelyn Featherstone at Cersei Newman. Nasurpresa rito si Daryl. Hindi niya inasahan na magiging tagasunod ng Eternal Haven Palace si Cersei Newman. Nagliwanag at naging maganda ang itsura ni na Evelyn at Cersei sa suot nilang mahaba at plain na dress. Pero ang lahat ng mata ng mga tao sa paligid ay kasalukuyang nakatitig ina Daryl at Dax. Dahan-dahang ibinaba ng mga tagasunod ang kabaong at tumayo sa tabi nito. Natahimik ang buong deck sa mga sandaling ito. Narinig ng marami sa kanila ang pagpanaw ng kanilang sect master. Tumayo si Chester, tumingin kay Daryl at nabubulunang sinabi na, "Kapatid, ang kabaong na ito." Nagbuntong hininga si Daryl at sumagot ng, "Ay ang kabaong na kinalalagyan ng katawan ni Callum Webby." Mabilis na nilapitan ni Chester ang kabaong. Nanginig ang kanyang kamay habang dahan-dahang binubuksan ang takip nito. Mapayapang nakahimlay sa loob nito ang katawan ni Callum. Napuno ng peklat ang buo niya ang katawan habang nakapikit ang kanyang mga mata. Masyadong naging katakot-takot ang mga sugat na bumalot sa kanyang katawan. Dito na nawala sa kanyang sarili si Chester. Lumuhod ito at sumigaw ng, "Master." Nasasaktan itong umiyak sa tabi ng kabaong. Sina Chester at Callum ang dalawang pinakamalapit na magkaibigan sa buong sekta. Nitong mga nakalipas na taon ay itinuring na ni Callum si Chester bilang tunay niyang kapatid. Kaya matapos makita ang katawan nito sa kabaong, hindi magawang matanggap ni Chester ang pagkawala ng kinakapatid niyang si Callum. Malakas siyang umiyak habang nabalot naman ng pagluluksa ang buong deck na kanilang kinaroroonan. Dito na rin lumuhod at umiyak ang apat na mga Guardian King at ang mga Hall Master ng Eternal Life Palace. Nagsisigaw ang mga ito ng "Master." Narinig ang kanilang mga iyak sa buong Eternal Life Island. Matapos ang isang sandali, isang babae ang dahan-dahang naglakad papunta kay Chester para buhatin ito at sabihing, "Huwag ka nang umiyak, hubby." Ito ang asawa ni Chester na si Adina Vega. Gaya ng kanyang kapangalan, naging mahinhin ang babaeng ito, kahit na hindi siya gaanong kagandahan, nagmukha naman siyang mabait sa lahat. Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang puso nang makita niya ang pagiyak ng asawa niyang si Chester. Agad niya itong niyakap. Naglakad si Dax papunta kay Chester habang kinukuha ang token at last will and testament ni Callum. Agad niya itong inabot kay Chester at sinabing, "Kapatid na Chester, nangako ako sa Master na ibibigay ko ang dalawang bagay na ito sa iyo ng personal." Tumango naman dito si Chester. Kinuha niya ang mga ito gamit ang dalawa niyang mga kamay habang pinupunasan ang kanyang mga luha at naglalakad pabalik sa platform. Binuksan niya ang last will ni Callum at binasa, "Ako, si Callum Webb, ang ika-27 na sect master ng Eternal Life Palace, ay inambush ng 6 na mga Orthodox sect. Nang malaman kong wala na akong natitira pang oras, agad kong isinulat ang will na ito." Umiiyak pa rin sa mga sandaling ito si Chester, kaya hindi naging ganoon kalakas ang kanyang boses. Pero, nanatili namang tahimik ang buong deck, kaya malinaw pa rin siyang narinig ng mga ito. Tiningnan nilang lahat si Chester, habang pinapakinggan ang pagbabasang ginagawa nito sa last will ng kanilang master. Huminga ng malalim si Chester, bago magpatuloy sa pagbabasa, "Sa sandaling mawalan ako ng buhay, ang military advisor na si Chester Wilson ang papalit sa aking posisyon bilang sect master. Ang 4 na mga Guardian King at 180,000 mga tagasunod ng ating sekta ay dapat na sumunod sa mga utos ni Chester Wilson." Dito na namula ang mga mata ni Chester. Pinigilan niya ang kanyang luha habang nagpapatuloy sa pagbabasa, at higit sa lahat, dapat na sumunod ang lahat sa utos na ito. Marami sa inyo ang nakakaalam tungkol sa nalalapit na pagsisimula ng digmaan sa pagitan ng New World at World Universe. Kaya ang bawat isang tagasunod ng Eternal Life Palace ay hindi dapat maging isang traidor. Huwag na huwag kayong susuko sa New World. Tatanggalin ng sinumang susuway sa utos na ito ang kabuluhan ng aking pagkamatay. Nabulunan ng umiiyak na si Chester habang binabasa ang huling sentence sa ibinigay na huling will ni Callum. "Callum." Lumuhod si Chester ang buong confidence na sumigaw ng, "Huwag kang mag-alala, Master. Hanggat nabubuhay ako, hindi ko hahayaang maging traidor at kakampi ng New World ang kahit na sinong miyembro ng ating sekta."
Ipinapangako ko rin na pamumunuan ko ang Eternal Life Palace ng maayos. Nakaramdam ng kalungkutan ang lahat matapos marinig ang mga iyak ni Chester. At pagkatapos ay naglakad ang Golden Lion na si Zion Featherstone palapit kay Chester. Lumuhod ito at sinabing, "Ako po ang tagasunod niyong si Zion Featherstone. Mabuhay ang bagong Sectmaster." Kamamatay-matay lang ng dating Sectmaster, pero agad itong sinundan ng bagong Master ng Eternal Life Palace. Ito ay ayon sa kanilang batas. Mabuhay ang aming Master. Isang lumuhod ang maladagat na mga tagasunod ng Eternal Life Palace. Dalawa lang ang hindi lumuhod, habang nakatayong tumitingin kay Dax, makikita na puno ng pagkainis ang mga ito. Ang dalawang ito ay walang iba, kundi sina White Horse at Crimson Snake. Hindi natuwa ang mag-asawang ito sa pagkilala kay Chester bilang bagong Sectmaster ng Eternal Life Palace. Humakbang ng isang beses paabante si White Horse at sinabing, "Isa ka lang level 1 Master, Chester. Sa ganyan kahinang level, anong karapatan ang mayroon ka para maging Sectmaster?" Napapigil hininga rito ang mga tao sa paligid. Namula ang mukha ni Chester habang sinusubukang mag-isip ng kanyang isasagot dito. Mababa pa masyado ang kanyang level pero nagawa na siyang kilalanin bilang isang military advisor na mas mataas ng isang level kaysa sa 4 na mga Guardian Kings. Hindi natuwa sina White Horse at Crimson Snake sa bagay na ito. Pero hindi inasahan ni Chester na ipapahiya siya ng mga ito sa harap ng kanilang mga tagasunod. Dito na biglang bumigat at naging awkward ang ihip ng hangin sa kanilang paligid. Slap! Tumayo naman si Zion at ibinalibag ang kanyang upuan. White Horse, Crimson Snake. Ano ang ibig niyong sabihin? Malinaw na nakasulat sa last will ng yumao nating Master Webb na ang military advisor ay ang siyang papalit sa kanyang pwesto. Naging maganda at matalino naman ang mga desisyon na kanyang ibinaba bilang military advisor, kaya ano ang problema sa pagiging isa niyang Sectmaster? Sigaw nito. Haha! Huwag ka nang magkunwari, Zion. Matanong nga kita, ano naman kung matalino siya? Masyado siyang mahina. Kaya anong karapatan niya na maging isang Sectmaster? Hindi ako sumasangayon sa pagiging Sectmaster niya. Nanlalamig na tawa ni Crimson Snake. Tumingin ng maigi si Crimson Snake kay Chester. Sumugod siya palapit dito at itinaas ang kanyang braso habang sumisinghal ng, "Kung magagawang salagi ni Chester ang aking sampal, kikilalanin ko siya bilang aking master." Natigilan ang lahat dahil hindi nila inasahang sasaktan nito si Chester. Ang 4 na mga Guardian Kings ay mga level 5 Martial Marquis. Kaya sa sandaling sampalin ni Crimson Snake si Chester, siguradong mamamatay ito. Nagulat din dito si Chester. Masyadong mabilis si Crimson Snake kaya siguradong hindi niya ito mailagan. Nang malapit na siyang masampal, may isang tao na sumugod para salagin ito. Ito ay walang iba kundi si Daryl. Hindi niya hahayaan ang kahit na sinong apihin si Chester. Gusto mo bang mamatay? Sigaw ni Crimson Snake. Nagalit siya dahil nagawa ng isang taong sasalag sa kanyang sampal kaya agad niyang dinirekta ang kanyang palad kay Daryl. Hindi naman natakot dito si Daryl. Inipon niya ang kanyang internal energy sa loob ng kanyang energy field at itinaas ang kanyang kamay para salagin ang sampal ni Crimson Snake. Slap! Nagpangabot ang kanilang mga palad at nakaramdam si Daryl ng napakatinding puwersa na sumapaw sa kanya. Napilitan siyang umatras ng ilang hakbang habang dumudura ng dugo. Lamang si Crimson Snake sa labang ito. Sa bagay, siguradong matatalo ng kaunti si Daryl sa sandaling lumaban siya sa isang level 5 Martial Marquis. Daryl! Sigaw ni Dax. Nagalit siya dahil nagawa nitong saktan si Daryl. Kaya agad siyang sumugod at sinampal ng direkta si Crimson Snake sa mukha. Slap! Ginamit ni Dax ang buo niyang lakas na nakapagpatalsik kay Crimson Snake ng 20 metro at nakapagpadura sa kanya ng dugo. Walang pakialam si Dax kung isa ba itong lalaki o babae, walang sinumang ang maaaring umapi kay Daryl. Matapos niya itong sampalin, hindi pa rin nawala ang galit na nararamdaman ni Dax kaya naglakad naman siya papunta kay White Horse para sampalin din ito. Hindi rito nakailag si White Horse. Gusto niya sana itong salagin, pero wala siyang nagawa dahil isa na itong level 1 Martial Saint. Slap! Sinampal ni Dax si White Horse na nakapagpatalsik dito ng malayo hanggang sa bumagsak ito sa tabi ng kanyang asawang si Crimson Snake.
Napapigil hininga rito ang lahat. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang level 1 Martial Saint at isang level 5 Martial Marquis. Katsa! Isang palakol ang nagpakita sa kamay ni Dax. Dahan-dahan itong nilapitan sina White Horse at Crimson Snake. Traidor kayong dalawa. Kamamatay-matay lang ni Master Webb. Hindi pa natin siya nagagawang ipaghiganti, pero nagawa nyo ng suwayin ang huli niyang mga ibinilin sa atin. Papatayin ko kayong dalawa bilang sakripisyo sa kanya sa kabilang buhay. Dito na nagpawis ng husto si White Horse, agad na nawala ang pagiging arogante na ipinakita nito kanina. Thud. Agad na lumuhod sina White Horse at Crimson Snake para humingi ng patawad. Patawarin ninyo kami. Hindi naging maganda ang takbo ng isip naming dalawa kanina. Magiging tapat na kami kay Master Chester Wilson mula sa sandaling ito. Halos maiyak sa kanyang pwesto ngayon si White Horse. Hindi niya inasahan na maging isang level 1 Martial Saint si Dax. Suminghal naman si Dax nang hindi nagsasalita ng kahit ano habang lumilingon kay Chester. Hindi mangmang sina White Horse at Crimson Snake, kaya agad silang umiyak at nagmakaawa, mabuhay ka Master Chester. Patawarin mo na kami. Huminga naman ng malalim si Chester at sumagot ng, okay lang, tumayo na kayo. Ito na ang una at huling pagkakataon na gagawin nyo ang bagay na ito. Magsilbi na sanang babala ang pangyayaring ito sa inyo. At sa sandaling ulitin nyo pa ang pagtataksil na ito, agad kong ipapapugot ang inyong mga ulo. Sa totoo lang, dapat lang talagang patayin ang mag-asawang ito para magsilbing halimbawa sa sinumang nagtatangkang magsagawa ng rebelyon laban kay Chester. Pero ang pagpatay sa dalawang Guardian Kings ay mas lalo lang na makapagpapahina sa kanilang sekta mula noong mamatay ang master nilang si Callum. At higit sa lahat, hindi pa rin matanggap ni Chester ang pagkamatay ni Callum. Kaya wala na siyang enerhiya para harapin pa ang problemang ito. Dito na nakahinga ng maluwag si White Horse. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo, maraming salamat, Master. Sagot nito. Dito na tumayo sina White Horse at Crimson Snake at bumalik sa kanilang mga pwesto nang hindi nagsasalita ng kahit na ano. Iniling naman ni Chester ang kanyang ulo. Sina Golden Leon, Dax at Daryl ay aking mga kinakapatid. Maaari nyo bang ihanda ang kanilang mga matutulugan para makapagpahinga na silang tatlo, utos nito kay Zion. Para naman sa iba, makakaalis na kayo. Gusto ko munang mapag-isa. Opo, Master. Isang sumagot ang lahat at umalis sa viewing deck. Matapos ang isang maiksing sandali, wala nang natira na kahit sino sa loob ng viewing deck maliban kina Chester at sa asawa nitong si Adina. Naglakad siya palapit sa kabaong at muling lumuhod at sinabing, "Huwag po kayong mag-alala, Master. Papamunuan ko po ng maigi ang ating sekta. Hindi ko po kayo bibigyan." Paalam, iyak ni Chester. Wala namang nagawa na kahit ano rito si Adina kundi hawakan ang likod ni Chester at tumayo sa tabi nito. Kinahapunan ay pumunta si Chester sa likuran ng isang burol. Dito siya naghukay ng isang libingan gamit ang kanyang mga kamay hanggang sa magdugo ang mga ito para mailibing si Callum. Sa kabilang banda ng burol, kasalukuyan nang nasa kanilang mga kwarto sina Dax at Daryl. Hindi sila nakapagpahinga ng husto sa kanilang biyahe, kaya agad na nakatulog ng mahimbing si Daryl. Nakatulog siya ng isang sandali hanggang sa makarinig siya ng isang katok sa kanyang pintuan. Agad namang napamulat dito si Daryl. "Sino yan?" Sagot nito. Magalang namang nagsalita ang isang tagasunod ng sekta, Master Darby, nahuli ng ating master nitong nakaraan ang isang babae. Sinabi niya po sa akin na ibigay ko raw po siya sa inyo. Kasama ko po ngayon ang babaeng ito. Mabilis na napatayo si Daryl. Naalala niya noong sabihin niyo Chester na nahuli nito ang isang babae para ibigay sa kanya. At ngayong nandito na ang babae, agad na na-curious dito si Daryl. Agad niyang tumayo sa kanyang kama at binuksan ang pinto. Natigilan siya sa kanyang nakita. Isang tagasunod ang tumayo sa kanyang harapan, habang nasa likuran nito ang isang babae na may magandang katawan. Kasalukuyan itong nakatali sa likod ng tagasunod. Itinulak ng tagasunod ang babae papasok sa kwarto at umalis. Nagulat ng husto rito si Daryl. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Megan Castello.
2 araw na ang makalilipas mula noong marinig ni Chester kay Zion na sinaksak ng senior sister sa emisek na si Megan Castello si Daryl gamit ang kanyang espada habang nasa Leon Slaughtering Conference. Muntik nang ikamatay ni Daryl ang bagay na ito. Nagalit dito si Chester kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin si Megan at sa wakas ay nagawa na rin nila itong mahuli. Gusto itong gawing sorpresa ni Chester para kay Daryl. Awkward na tumingin si Daryl kay Megan at nagtanong ng paano kanila nahuli. Hindi naman nagsalita siyang galit na si Megan habang nakatitig ng husto kay Daryl. Makalipas ang 1 minuto o higit pa, nalamig na tumawa si Megan at umangil ng paano ako nahuli. Hindi ba't ako dapat ang magtanong dito, Daryl? Nakakadiri ka. Ano naman ba ang ginawa ko sa iyo? Tanong ni Daryl. Tumitig sa kanya si Megan at suminghal ng, sinabi ng aking master na sumali ka raw sa Eternal Life Palace at pinatay ang iyong lolo. Ipinagtanggol kita, walang tigil kong sinabi na hindi ka ganoong klase ng tao. Pero ngayon, ako pala ang nagkamali sa aming dalawa. Sumali ka nga talaga sa Eternal Life Palace. Isa kang kahihiyan. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Megan. Dito niya na-realize na tama ngang nakawin niya ang suot na Celestial Silk Armor at Supreme Mystery Scripture mula kay Daryl. Hindi dapat mapasa kamay ng isang basura ang mga mahahalagang gamit na yon. Oh, sumali nga ako sa Eternal Life Palace, hingang malalim ni Daryl. Ano naman ngayon? Hindi mo ba naiintindihan ang mga taong ito? Sinsasabi ng mga tao na masama at walang awa ang Eternal Life Palace sect. Pero hindi ganito ang naisip ni Daryl sa kanila. Ang bawat tagasunod nito ay namumuhay ng tapat, sina Colum, Chester, Zion, at maging si Kailan ay naging tapat at patas sa kanilang mga pamumuhay. Nagalit dito ng husto si Megan. Sumali ka sa Eternal Life Palace, Daryl. Napakawalang kwenta mo. Demonyo ka. Hindi ka ba natatakot na baka bumalik din sa iyo ang lahat ng ito balang araw? Hindi ka ba natatakot na maparusahan ang mga magulang mo sa mga ginawa mo? Ganito rin ang nararamdaman ni Daryl habang gumagana ang kanyang pag-iisip. Megan, iniisip mo bang mas mabuti kaysa sa Eternal Life Palace ang 6 na mga Orthodox sect? Tingnan mo noong Leon Slaughtering Conference, nagawa ng master mo na gamitin ang pagkakaibigan natin, alam niyang hindi kita magagawang labanan para saksakin ako roon. Isa ba ito sa mga gawain ng isang mabuting sekta? Nagalit dito si Daryl. Tinuro niya si Megan at sumigaw ng, at alam mo ba kung paano ako dinurog ng pamilya ko? Sinong nagsabi na ginahasa ko ang asawa ng aking kapatid at pinatay ang aking lolo? Hindi man lang nagawa ni Abbess Mother Serendipity na maghanap muna ng katotohanan bago ako patayin. Ganito ba ang mabuting sekta? Maliban dito, si Leroy Henderson mula sa sekta ng Kunlun ay tumawid papunta sa New World. Nagawa niyang matutunan ang mga teknike ng kadiliman na kanya ring ginamit para higupin ang buhay ni Yvonne. Ganito ba talaga kumikilos ang mabubuting sekta sa mundo? Kahit sinabihan siya ni Monica na huwag sabihin ang bagay na ito sa kahit na sino, napakatindi pa rin ng galit na nararamdaman ni Daryl sa bawat sandaling maiisip niya ang tungkol sa bagay na ito. Kumikilos ang mga self-righteous na mga sektang ito na para bang mataas silang mga sekta at walang sinuman ang makakatao sa kanila habang sinusubukang tapusin ang mga idineklara nilang mga masasamang sekta. Huwag mong sabihin sa akin ang tungkol dito. Namula ang mukha ni Megan habang nagpapakita ang nararamdaman niyang pandidiri kay Daryl. Ayaw na niyang makarinig pa ng kahit na anong bagay na mula sa bibig ni Daryl. Daryl, hindi na ako maniniwala sa iyo kahit na kailan. Nakakadiri kang hayop ka. Ano bang gusto mong gawin sa akin ngayong nagawa mo akong hulihin at dalhin sa lugar na ito? Ginagamit mo lang ba ako para pagbantaan ang aking master? Hinding-hindi ito mangyayari. Patayin mo na lang ako. Dito na siya dumura kay Daryl. Nagalit dito ng husto si Daryl. Nang magsasalita en asana ito, isang boses ang maririnig mula sa pintuan. Master Darby, iniimbitahan po kayo ni Dax ng master na samahan siyang maghapunan sa main hall. Papunta na ako, sagot ni Daryl. Huminga ng malalim dito si Daryl. Tumingin siya kay Megan at nagpaliwanag, inaamin ko, malapit kami ni Chester sa isa't isa. Inaamin ko rin na isa akong hall master ng Eternal Life Palace, pero hindi ako gumawa ng kahit isang kasamaan at nanakit ng kahit na sinong inosente. Namuhay ako ng tapat kasama ang mga ito.
Dito ka na matulog ngayong gabi. Diyan ka na humiga sa kama, dito naman ako sa sahig matutulog mamaya. Tatanggalin ko ang tali mo pagbalik ko mamaya. Aalis na rin kami ni Dax pabalik ng Donghai City bukas, kaya maaari ka na naming maisabay pabalik. Dito na naglakad si Daryl palabas ng kwarto. Hayop ka, Daryl. Narinig ni Daryl ang mga iyak ni Megan. Kinamumuhian ni Daryl si Abby's mother Serendipity. Mukhang hinuli ito ni Chester para i-blackmail si Abes, kaya siguradong hindi niya ito pakakawalan ng basta-basta. Hindi pinansin ni Daryl ang umiiyak na si Megan habang papunta sa main hall. Napakaganda ng disenyo sa loob ng main hall. Ang lahat ng furniture dito ay gawa sa gintong sinulid na tinatawag nilang nanmu. Habang papasok sa main hall, agad na narinig ni Daryl ang malakas na usapan at tawanan ni Dax at Chester. Nagsimula na ang mga itong maginuman. Hindi ko alam na ganyan pala kalakas si Dax. Hinahangaan kita rito. Tawa ni Chester habang itinataas ang hawak niyang baso kay Dax. Huwag mo na akong purihin, Kuya Chester. Wala ako sa bago kong level kung hindi dahil kay Master Webb. Dito na inubos ni Dax ang laman na win ng kanyang baso. Nakailang tagay na ang dalawa noong makita nila si Daryl. Kumaway si Chester kay Daryl at nagtanong ng, bakit naman ang bagal-bagal mo, Daryl? Halika na rito. Mas magaan na ngayon ang pakiramdam ni Chester. Kahit na naging mahirap para rito ang pagkamatay ni Callum, kinakailangan niya pa ring mabuhay. At kung hindi niya kayang ibangon ang kanyang sarili, paano na niya mapapamunuan ng tama ang Eternal Life Palace? Malayo ang pinanggalingan ni Daryl at Dax. Kaya natural lang na paghandaan niya ang dalawang ito ng isang salo-salo, lalo na't matagal na rin niyang hindi nakita si Daryl. Kinakailangan nilang uminom hanggang sa tumumba na silang tatlo sa kalasingan. Pangkaraniwan na naghahanda sila ng mga babae sa sandaling mayroon silang mga bisita. Pero kinakailangan nilang isantabi muna ang mga ganitong nakasanayan dahil kamamatay lang ng dati nilang master na si Callum Webb. Tumawa pa rin si Daryl at umupo kasama ang mga ito sa tabi ng lamesa, kahit na matindi pa rin ang galit niya kay Megan. Hihigop na sana siya nang may mapansin siyang kakaiba kay Chester. Mas lumakas ito ngayon. Isa ka na palang level 5 master ngayon, Chester. Nagulat dito si Daryl. Ano ang nangyari? Paano niya nagawang lumakas ng ganito kabilis? Kaninang umaga ay isa lang itong level 1 master. Pero matapos ang ilang oras ay nagawa nitong umangat ng 4 na level. Ngumiti naman si Chester at sinabing, Haha! Kapatid na Daryl, hayaan mong sabihin ko sa iyo na mayroong isang malahimalang teknike ang Eternal Life Palace, tinatawag naming ito bilang grafting method. Tanging mga Secmaster lamang ang maaaring magsanay sa manual na ito, at sa sandaling magawa mo na itong mamaster, agad nang bibilis ang paglakas ng iyong katawan. Nanghihinang naman siyang tumawa habang sinasabi na, pero dahil sa hina ko, maging ang pagsasanay sa grafting method ay hindi naging sapat para umangat ako ng 4 na level sa loob ng kalahating araw. Dahil pa rin ito kay Master Webb. Iniwanan niya ako ng napakaraming mga mahahalagang herbs. Kakakain ko lang sa ilan sa mga ito ngayon, kaya nagawa kong lumakas ng ganito kabilis. Tumango naman dito si Daryl. Nga pala, Daryl, nakita mo na ba ang babaeng nahuli ko? Haha! Tawa ni Chester. Sinabi ni Zion na sinaksak ka raw ng babaeng iyon sa Lion Slaughtering Conference. At nagawa ko siyang mahuli ngayong araw kaya ikaw na ang bahala sa kanya. Nasurpresa ka ba rito? Mapait nang ngumiti si Daryl at sumagot ng, maraming salamat sa kabaitan mo. Grabe, isa nga itong sorpresa, pero nainis pa rin ng husto si Daryl sa mga sinabi ni Megan sa kanya kanina. Agad na nakaramdam ng matinding galit si Daryl sa tuwing naaalala niya ang bagay na ito. Agad na nakaramdam ng galit si Daryl nang maisip niya si Megan. Pero gusto niyang enjoyin ang gabing ito kasama ng kanyang mga kinakapatid kaya isinantabi niya muna ang lahat ng tungkol kay Megan. Inom pa, inom pa. Itinaas ni Dax ang kanyang wine glass at sumigaw ng, kinakailangan niyong ipangako sa akin na hindi niyo aalisin ang alkohol sa alak na iniinom natin gamit ang inyong mga internal energy. Tingnan natin kung sino ang mauunang babagsak sa ating tatlo. Sino namang natatakot sa iyo? Uminom ka na lang. Uminom at inubos ng tatlo ang laman ng kanilang mga wine glass. Hindi naging sapat ang kanilang wine kaya agad nilang pinalitan ng mangkok ang kanilang mga baso.
Sunod-sunod silang uminom ng alak sa kani-kanilang mga mangkok. Sinasabi ng marami na nagkakasundo ang mga lalaki sa pamamagitan ng alkohol. Isa itong hindi maitatangging katotohanan. Hindi na nila alam kung gaano nakarami ang kanilang nainom nang biglang itaas ng tumatayong si Chester ang kanyang hawak na mangkok habang sinasabi na, "Daryl, Dax, ikinagagalak kong makilala kayong dalawa. Dapat na kaya tayong opisyal na manumpa bilang magkakapatid?" "Sige." Tingin ng tatlo sa isa't isa habang tumatawa sa kani-kanilang mga pwesto. Hinampas ni Dax ang lamesa at sinabing, "Ito rin ang naiisip ko kanina pa, Kuya Chester." "Haha!" Mula noong i-transfer ni Colum Webb ang buo niyang internal energy kay Dax, agad siyang nakaramdam ng pagmamahal sa Eternal Life Palace. At matapos niyang makarating sa Eternal Life Island at makilala sina Chester, Golden Lion, at iba pa, walang tigil na napalapit si Dax sa sektang ito. Masyado kasing tapat at patas ang mga tagasunod ng Eternal Life Palace sect. Dito na siya humiling sa kanyang sarili na sana ay magkaroon siya ng relasyon sa mga ito. At noong malaman niyang gusto ni Chester na manumpa silang tatlo bilang magkakapatid, natural lang na sumangayon siya rito. Natuwa rin si Daryl dito. Tumayo siya at pinuno ang kani-kanilang mga mangkok ng wine. At pagkatapos ay hiniwa niya ang kanyang hintuturo gamit ang kanyang blood-drinking sword. Shing! Isang patak ng dugo ang humalo sa wine. Para maging tapat na magkakapatid, kinakailangan nilang inumin ang dugo ng isa't isa na nakahalo sa kanilang wine. Tiningnan ni Chester ang dalawa at ngumiti sa mga ito bago hiwain ang kanyang hintuturo at ihalo ang kanyang dugo sa kanilang wine. That. Lumuhod ang tatlo at yumuko sa kalangitan para makumpleto ang kanilang panunumpa. Panginoon sa itaas, ngayong araw, ako, si Chester Wilson. Ako, si Daryl Darby. At ako, si Dax Sanders. Ay sumasangayon na tutulungan ang isa't isa sa hirap man o sa ginhawa. Saksi ang aming Panginoon sa sumpaan naming ito na maging tunay na magkakapatid. Iisang isinigaw ng tatlo. Dad. 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 Yumuko sila ng 3 beses sa kalangitan at tinulungang tumayo ang isa't isa. Sa kanilang edad, si Chester ang pinakamatandam. Si Daryl ang pangalawa at si Dax naman ang pinakabata. Pinanatili nila ang kanilang tawag sa isa't isa. Masyadong awkward ang biglang pagbabago sa kanilang tawagan para maging kuya at nakababatang kapatid kaya minabuti nilang huwag na itong baguhin. Pagbalik sa lamesa, agad na nasabik ang tatlo. Walang tigil na naginuman ang mga ito. Pagkatapos makarami ng wine, mahinang nagreklamo si Daryl ng, "Kuya Chester, bakit ba naging vegetarian ang pulutan natin ngayon?" Matapos ang napakaraming alkohol, syempre, maghahanap ang kanilang katawan ng karne. Tumawa naman dito si Chester. "Hindi niyo siguro alam na asawa ko ang nagluto ng mga pagkaing hinain ngayon gabi. At isa siyang vegetarian. Nararamdaman niya na para mo na ring pinatay ang mga hayop sa sandaling kainin mo ang mga ito, kaya ayaw niyang kumain ng kahit na anong karne. Naiintindihan niyo naman siguro ito." "Haha! Nalaman ng asawa ko na darating kayong dalawa, kaya nagpumilit siyang paglutuan kayo. Hindi na namin siya nagawang pigilan. Kaya pagpasensyahan niyo na ako." "Haha!" Nang sabihin ito ang kanyang asawang si Adina, napuno ng tuwa ang mukha ni Chester. Mahal na mahal ni Chester ang kanyang asawa. "Ah, kaya pala," tawa ni Daryl. Naging maganda na ang impresyon ni Daryl sa asawa ni Chester. Si Adina ay isang mapagalagang babae na may mahinhing itsura. Malinaw na makikita ng kahit na sino sa kanya na isa itong mabuting babae. Sa totoo lang, mahusay sa pagluluto ang asawa ni Chester na si Adina. Siguradong may nagawa na kung ano si Chester sa nakaraan niyang buhay para mapakasalan ang isang babae na kagaya nito. Ngumiti rito si Chester. "Nga pala, hindi ko pa kayo napakilala kay Adina kaninang hapon. Tatawagin ko siya para makilala niya na rin kayo." Dito na inutusan ni Chester ang kanyang maid. "Pumunta ka sa kusina para tingnan kung tapos na ba si Adina. Papuntahin mo siya rito para makita ang mga kinakapatid ko." "Opo, Master." Sa ngayon ng maid habang mabilis na umaalis sa hall. Tumawa naman dito si Dax. Agad niyang tinanong si Chester ng, "Kuya Chester, paano nga pala kayo nagkakilala ni Adina?" Napalunok si Chester habang kinikilig na nagkwento sa dalawa, "Mag-schoolmate kami noon ni Adina.
Isa siyang anak ng isang napakayamang pamilya habang ako naman ay isa lang mahirap na estudyante noon, hindi ko pa nagagawang sumali sa Eternal Life Palace noong mga panahong iyon. Hanggang sa maging magkatabi kami sa klase at magsimulang magkaroon ng nararamdaman sa isa't isa. Mapait namang ngumiti si Chester habang ipinagpapatuloy ang kanyang kwento, pero mga estudyante pa lang kami noon, nagmula ako sa isang mahirap na pamilya. Kaya paano ko magagawang pakasalan ang tagapagmana ng isang napakayamang pamilya? Itinakwil siya sa kanyang pamilya nang dahil sa akin. Nagugilty pa rin ako hanggang ngayon sa pangyayaring yon, at naramdaman ko na hindi ko siya nabigyan ng komportableng buhay. Kaya gusto ko sana siyang mahalin ng higit sa aking makakaya. Dito na masayang ngumiti si Chester. Tiningnan ni Dax at Daryl ang isa't isa at ngumiti. Nagawa na ring anihin ni Adina ang kanyang itinanim ngayong isa ng sect master si Chester. Hawak and anito ang 180,000 na mga taong sumusunod sa Eternal Life Palace sect. Sa loob ng kusina, nagsuot si Adina ng isang apron habang abala sa paghihiwa ng carrots. Makikita ang 2 butil ng pawis sa napakaganda niyang mukha. Alam niya na gustong pakainin ni Chester ang kanyang mga kinakapatid kaya kinakailangan niyang pagsilbihan ang mga ito ng maigi. Isang maid ang lumapit sa kanya at nagsabi ng, "Mistress, samahan niyo raw po ang master sa kanilang hapunan." Ngumiti naman si Adina at tumango. "Okay, mauuna ka na. Susunod ako pagkatapos kong lutuin ang isang ito." Tumango naman dito ang maid. Nilabas niya ang kanyang panyo at pinunasan ang pawis sa kanyang mukha bago umalis. Makalipas ang 10 minuto, natapos na rin niyang lutuin ang putaheng iyon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang plato gamit ang kanyang mga kamay habang papunta sa hall na kinaroroonan ni Chester. Nangangalahati na siya nang marinig niya ang iyak ng isang babae mula sa kwarto ni Daryl. Tuluyan siyang napatigil sa kanyang mga narinig. Hindi ba't kasamang uminom ni Daryl sina Chester at Dax? Kaya bakit nagkaroon ng tunog mula sa isang babae sa kanyang kwarto? Isip ni Adina. Na-curious siya rito kaya itinulak niya pabukas ang pinto. Dito na siya natigilan sa kanyang nakita, isang magandang babae ang nakatali sa upuan at umiiyak ng malakas. Ito ay walang iba kundi si Megan Castello. "Ano ang nangyari sa'yo, miss?" Agad na ibinaba ni Adina ang hawak niyang putahe para lumapit kay Megan. Masyado talagang mabait ang kaluluwa ni Adina, kaya hindi niya matiis na makita ang kahit na sinong umiyak. Agad na tumago sa kanyang dibdib ang walang kapag-apagasang pag-iyak ni Megan sa mga sandaling ito. Natakot naman si Megan nang makapasok si Adina sa kwarto. Ang malalakas niyang iyak ay napalitan ng sunod-sunod na pagsinghot. "Sino ka?" Tanong ni Megan na may namumulang mga mata. Ngumiti naman si Adina at sumagot ng, "Ang pangalan ko ay Adina." "Kapatid, bakit ka naman nakatalirian?" Naghitngit ang mga ngipin ni Megan at bumulong ng, "Hindi ko rin alam, hinuli nila ako. Dahil siguro isa akong tagasunod ng Emmy, gagamitin nila ako para pagbantaan ang aking master. Maaari mo ba akong pakawalan?" Walang kaalam-alam si Megan kung sino ang isang ito pero matapos niyang makita na isa itong mabait na babae, hindi na niya nakontrol ang kanyang sarili at nagmakaawa rito. Wala nang kahit na anong pag-asa pa si Megan. Pero nasurpresa siya nang tanggalin ni Adina ang tali sa kanyang katawan. "Sige na, huwag ka nang umiyak, tinanggal ko na ang tali sa katawan mo," mahinang sinabi ni Adina. "Miss, hindi kailanman nagdala ng gulo ang mga tagasunod ng Eternal Life Palace. Kaya paano ka namin gagamitin para i-blackmail ang master mo? Napakawalan na kita. Sumunod ka sa akin. Sasamahan kita paalis ng Eternal Life Island." Natigilan dito si Megan, dito na siya napatitig ng blangko kay Adina. Bakit siya nito pinakawalan? Impossible. Siguradong may binabalak na hindi maganda ang mga ito. Binubuo ang kultong ito ng mga hayop nilang tagasunod kaya paano nila ako magagawang pakawalan ng ganoon-ganoon na lang? "Miss?" Tanong ni Adina habang palabas ng kwarto. Dito na niya kinumbinsi si Megan, "Sumunod ka sa akin. Ituturo ko sa iyo ang daanan palabas ng Eternal Life Island." Napasimangot naman dito si Megan. Kahit na nagsususpetsa siya rito, nagawa pa rin niyang sumunod kay Adina. Matapos ang ilang minuto ay dumaan sila sa isang pababang daanan. "Sundan mo ang kaling ito, miss, papunta na ito sa dagat," turo nito. "Marami kang makikita na bangka ng mangingisda roon, kumuha ka lang ng isa sa mga yon para makaalis dito."
Dito na tumalikod si Adina at umalis. Hinihintay na siya ni Chester. At maaaring lumamig na rin ang putaheng niluto niya, kaya kailangan na niya itong initin muli. Tumayo naman si Megan at kumagat sa kanyang labi. Pinakakawalan na ba talaga siya nito? Pwede ko bang malaman kung sino ka? Hindi ka ba paparusahan ng inyong Seckmaster sa sandaling pakawalan mo ako? Hindi maiwasang itanong ni Megan. Ngumiti naman ng bahagya si Adina at sumagot ng, "Huwag kang magalala, asawa ko ang bagong Seckmaster. Kaya paano niya ako magagawang sisihin? Ako ang asawa niya. Umalis ka na lang, miss." "Ikaw." Galit na sinabi ni Megan. "Ikaw ang asawa ng Seckmaster." "Oo," ngiti ni Adina. "Hayop ka. Walang kahit na sino sa Eternal Life Palace ang mabait." Sigaw ni Megan. Dito na siya nagpatuloy sa kanyang pagsasalita, "Ikaw ang asawa ng Seckmaster, kaya ano bang maganda ang maidudulot mo sa mundong ito? Siguradong mayroon kang dahilan kung bakit mo ako pinapakawalan. Ano ba ang binabalak mong gawin? Dapat lang na mamatay ang bawat isang miyembro ng Eternal Life Palace." Humugot si Megan ng isang mahabang espada at sinaksak si Adina. Dito na tumagos ang espada sa kanang dibdib ni Adina. Isa lang ordinaryong tao si Adina, kaya agad niyang naramdaman ang panlalamig ng kanyang dibdib habang kumakalat ang dugo sa kanyang mga damit. Hindi niya kailanman naisip na papatayin siya ng kanyang kagandahang loob balang araw. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Megan habang hinuhugot ang espada mula sa katawan ni Adina. Nanlalamig siyang tumitig kay Adina at tumili, "Sinadya mong pakawalan ako. Bakit? Sabihin mo sa akin." "Dad." Hindi na siya nasagot pa ni Adina. Agad itong nanghina at bumagsak sa sahig. Sumaksak ang espada ni Megan sa kanyang puso. "Sabihin mo sa akin, ano ang binabalak mo? Bakit mo ako pinakawalan?" Nanggigil ang mga panga ni Megan habang sinisipa ng malakas si Adina. Humandusay naman sa sahig si Adina na may mahinang mga paghinga. Nagkalat na ang kanyang dugo sa paligid. Agad na mas dumami ang dugong lumalabas sa kanyang katawan nang sipain pa siya ni Megan. "Demonyo ang Eternal Life Palace. Maghanap ka na lang ng mas mabuting lalaki sa susunod mong buhay. Huwag kang magpapakasal sa isang nakakadiri at bastos na lalaki sa susunod," na nalamig na dura ni Megan sa katawan ni Adina. Nang makita niya ang hindi makasagot na si Adina, itinago na niya ang kanyang espada at agad na tumakbo pababa. Hindi niya pinagsisihan ang pagpatay na ginawa niya kay Adina. Nagalit siya ng husto matapos siyang mahuli ng mga ito, at wala rin siyang mapagbuntunan ng kanyang galit maliban kay Adina. Ito rin ang asawa ng Seckmaster. Kaya ang pagpatay dito ay katumbas na rin ng pagtapos sa kasamaan. Deserve ni Adina ang bagay na ito. Sa loob ng main hall, marami-rami na ang nainom na wine ng tatlong magkakapatid. Marami nang nagkalat na walang lamang garapon sa kanilang lamesa sa mga sandaling ito. Nang biglang mag-ring ang cellphone ni Daryl. Nagmula ito kay Zephyr Dixon. Nasurpresa rito si Daryl. Hindi siya magagawang tawagan ni Zephyr ng basta-basta. May malaking problema ba ngayon ang Elysium Gate? Mabilis niyang sinagot ang tawag. Nasasabig namang nagsalita si Zephyr sa kabilang linya ng, "Master, mayroon po akong magandang balita sa inyo." Matapos marinig ang pagkasabik nito, nakahinga na rin ng maluwag si Daryl. "Teka lang. Ano ba ang magandang balita na yon?" Tawa nito. Tumango naman si Zephyr at sumagot ng, "Master, pagkatapos naming mag-imbestiga, mayroon kaming magandang balita sa inyo. Marami ang nagsasabi na totoo raw po ang tungkol sa Phoenix Pill. At ayon sa isang alamat, inaabsorb ng Phoenix Pill ang essence mula sa ilalim ng daigdig para buhayin ang isang tao. Maaari nitong iligtas si Miss Yvonne." "Ano?" Nasabik dito ng husto si Daryl. "Seryoso ka ba?" "Opo, Master." Magalang na sumigaw si Zephyr. "Maaaring iligtas ng Phoenix Pill si Miss Yvonne. Kahit itaya ko pa po ang buhay ko, sigurado po ako sa mga sinabi ko." Noong huling tawag ni Daryl sa kanya, inutusan nito si Zephyr na maghanap ng paraan para mailigtas si Yvonne Young. Nitong mga nakaraang araw ay walang tigil na nagtrabaho sina Zephyr, at ang mga tagasunod ng Elysium Gate mapaumaga man o mapagabi. At matapos mapalayo at mapalawak ang kanilang paghahanap ay nagawa na rin nilang makahanap ng isang mabisang paraan para rito.
Huminga ng malalim si Zephyr, at nahihiyang nagpaliwanag, pero. Master, nag-iisa lang po ang pill na ito sa buong mundo. Hawak po ito ngayon ng Kunlun Sect, at ito ang pinakaingatan nilang kayamanan. Kaya imposibleng ibigay nila ito sa atin. Hindi ba't sila po ang dahilan kung bakit nasugatan ng malubha si MS Avon? Imposibleng ibigay po ito sa atin ni Leroy Henderson. Dito na nagdilim ang mukha ni Daryl. Nagsara ng husto ang kanyang mga kamao at sumigaw ng, kinakailangan niyang ibigay ito sa atin, kahit na ano ang mangyari. Dito na niya ibinagsak ang telepono. Isinara ni Daryl ng husto ang kanyang kamao. Hindi niya inasahan na ang tanging paraan para mailigtas si Avon, ay ang pagkuha sa pinakaingatang kayamanan ng Kunlun na Phoenix Pill. Mukhang kakailanganin nga ni Daryl na makipaglaban sa Kunlun Sect. Tumingin sina Dax at Chester sa isa't isa matapos nilang mapansin ang pagbagsak ng muod ni Daryl. Ano ang nangyari, Daryl? Sino ang tumawag sa iyo? Tanong ng mga ito. Huminga ng malalim si Daryl at mapait nang umiti. Sa totoo lang, nasugatan ng malubha ang isang minamahal kong babae habang sinusubukan akong iligtas. Inabsorb ni Leroy Henderson mula sa Kunlun Sect ang buhay sa kanyang katawan. Ginamit ni Daryl ang mga sumunod na minuto para muling ikwento ang mga nangyari. Slam. Nang matapos siya sa pagkukwento, hinampas ni Chester ang kanyang kamao sa lamesa at nagmura, hayop talaga siya. Nakahayop ng Leroy na yon. Isa talaga siyang peste sa buhay ng lahat. Matagal ko nang kinamumuhian ang isang ito. Sino nga ba ang mag-aakala na magagawa rin itong saktan ang babaeng minamahal ng kapatid ko? Isang self-proclaimed na tamang sekta ang natuto sa pamamaraan ng kadiliman. Kaya paano nila nagawang magkunwaring tama sa harap ng ibang tao? Nagalit din dito ang nagngingit-ngit na si Dax. Tumango naman dito si Daryl na parabang naantig sa naging reaksyon ng dalawa. Napakaswerte niya na makilala ang dalawang ito sa kanyang buhay. Oo nga pala, nasaan na si Adina? Simangot ni Chester habang nagtatanong sa maid. Mabilis namang sumagot ang maid ng, Master, sinabi po ng mistress na pupunta raw siya matapos niyang maluto ang huli niyang putahe. Kanina pa po dapat siya tapos. Dapat ko na po ba siyang tawagin? Hindi mo na siya kailangan pang pagmadaliin. Tapos na rin naman kaming kumain. Kumaway si Chester para baliwalain ang mga sinabi ng maid. Mukhang napagod nga si Adina sa paghahanda sa kanilang tatlo. Tumango at ngumiti naman dito si Dario. Oo nga, hayaan niyo na siyang magpahinga. Nagabala na siya ng husto para may handa ang lahat ng ito sa atin ngayong gabi. Muling nag-cheers ang tatlo. Mag-aalas 10 na ng gabi nang mapagdesisyonan na ng tatlong tapusin ang kanilang inuman. Lasing na ang kasama ni Dax at Daryl na si Chester. Hindi ko na kaya, bulong ni Chester. Hindi naman karamihan ang kanyang nainom. Pero ang araw na ito ay isang espesyal na okasyon dahil nanumpa silang tatlo na magiging tunay na magkakapatid. Kaya natural lang na mapainom siya ng walang kontrol ngayong gabi. Haha! Masyado talagang mahina ang alcohol tolerance mo, Kuya Chester. Tawa ni Dax. Pero kasing lasing na rin siya ni Chester. Hindi na ito makatayo ng maayos. Daryl, Dax, hintayin niyo lang ako. Sasanayin ko ang alcohol tolerance ko. Matatalo ko rin kayo balang araw. Tawa ni Chester. Dito na niya inakbayan si Daryl. Halika na mga kapatid. Ihahatid ko na kayo sa mga kwarto ninyo. Parang walang katapusan ang kwentuhan ng tatlo habang pabalik sa kani-kanilang kwarto. At sa sandaling makabalik na ang mga ito, siguradong magkukwentuhan pa ang mga ito ng kaunti bago tuluyang matulog. Malakas namang tumawa si Dax at sinabing, napakaganda talaga rito sa paraiso ng Eternal Life, Kuya Chester, pero walang kuryente rito. Napakadilim sa gabi, kaya mukhang magkukwentuhan tayo sa gitna ng dilim mamaya. Haha! Sabay-sabay na naglakad ang tatlo papunta sa bakuran. Malalim na ang gabi at malinaw na makikita ng kahit na sino ang kalangitang napupuno ng mga bituin. Dumaan sila sa isang maliit na daanan habang masayang nagkukwentuhan nang biglang mapatigil si Dax sa paglalakad. Dito na niyan itinuro ang isang halaman na malapit sa kanya at nagsabi ng, Chester, Daryl, mukhang mayroong nakahandusay doon. Buwisit, naghahalusinate na ba ako? Agad na kinamot ni Dax ang kanyang mga mata. Hindi siya nagkakamali. Mayroon ngang nakahandusay na tao roon.
Tumingin sina Chester at Daryl sa lugar kung saan tumuturo si Dax. At nagulat sa kanilang nakita. Isang babae ang makikitang nakahandusay doon, nakasuot pa rin ito ng isang apron sa mga sandaling ito. Agad na napasimangot si Chester, nang lapitan niya ang katawan. Nakaramdam siya ng matinding pagkagulat nang malaman niyang si Adina ang babaeng iyon. Nagkalat ang dugo nito sa paligid habang makikita sa kanyang dibdib ang isang napakalaking saksak. Kanina pa ito namatay. Adina. 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 Sumigaw si Chester habang niyayakap ng mahigpit si Adina at umiiyak ng walang tigil. Masyadong naging masakit sa kanya ang pangyayaring ito. Hirap na hirap pa rin hanggang ngayon si Chester na tanggapin ang pagkamatay ni Callum Webb. At matapos manumpa ng kapatiran kasama sina Dax at Daryl, gumaan ng kaunti ang loob ni Chester pero ngayong nakita niya ang walang buhay na katawan ng asawa niyang si Adina, para itong isang balang tumama ng direkta sa kanyang puso. Huwag mo akong takutin, Adina. Nagmamakaawa ako na buksan mo ang mga mata mo, na maos na ang boses ni Chester sa mga sandaling ito habang nanginginig ang buo niyang katawan. Agad namang nablangko ang isip ni Daryl at Dax sa kanilang nakita. Biglang nagising ang mga lasing nilang katawan at isip sa nangyari. Sinabi ni Chester na sa Eternal Life Island na nilaan ni Adina ang malaking bahagi ng kanyang buhay. Isa siyang vegetarian na hindi magawang tumapak ng kahit isang langgam. Isa siyang napakabait na taong walang kahit na isang kaaway. At siya rin ang asawa ng Sekmaster, kaya sino ang posibleng gumawa nito sa kanya? Tiningnan ng galit na sina Dax at Daryl ang isa't isa. Kakukwento-kwento lang ni Chester sa kanila kung gaano nakalayo ang narating nila ni Adina at kung paano ito nakonsensya matapos hindi mabigyan ng magandang buhay, kaya nagawa niya itong ispoil ngayon sa abot ng kanyang makakaya. Pero sino nga ba ang mag-aakala na bigla nila itong makikitang nakahandusay at naliligo sa sarili niyang dugo? Nagmamakaawa ako sayo, Adina, huwag mo akong iwan dito. Parang awa mo na, buksan mo ang mga mata mo. Iyak ni Chester. Narinig ang namamaos niyang boses sa gitna ng tahimik na gabi. Chester, mukhang may nakasulat sa batong iyon. Sabi ni Daryl. Makikita sa tabi ni Adina ang isang batong may taas na kalahating metro. May 3 mga sentence ang isinulat dito gamit ang sariwang dugo ni Adina. Kaya malaki ang posibilidad na si Adina ang nagsulat ng bagay na ito bago siya mamatay. Tiningnan ni Chester ang bato at agad na umiyak ng mas malakas at mas matindi. Makikitang nakasulat sa bato ang mga salitang, ang pagpapakasal sayo. Wala akong pinagsisisihan. Magkita tayo sa susunod nating mga buhay. Bumagsak si Chester sa batong iyon at umiyak ng husto. Alam ni Adina na wala na siyang natitira pang oras, kaya napagdesisyunan na nitong magsulat ng huli niyang mga salita para sa asawa niyang si Chester. Nagsara ng husto ang mga kamao ni Chester. Sinuntok niya ang bato at sumigaw ng, Adina, kailangan kita rito. Paano mo nagawang mamatay? Hindi man lang kita naisama para makakita ng napakaraming dahon ng maple. Hindi man lang kita nadala sa nagninyebeng mga bundok, at hindi man lang kita nadala sa napakaraming lugar sa mundong ito. Kaya paano mo nagawang mamatay? Hindi kita pinapayagang mamatay. Kaya paano mo ito nagawa sa akin? Naririnig mo ba ako? Walang tigil na tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Walang kaalam-alam si Chester kung gaano katagal na ba siya umiiyak hanggang sa tumulo ang isang patak ng dugo mula sa kanyang mata na bumagsak kay Adina. Sa sobrang pagdadalamhati ay nagawa na niyang umiyak ng dugo. Agad na nagsara ng husto ang kamao ni Daryl matapos masaktan ng husto ang kanyang puso para sa kapatid niyang si Chester. Gaano katinding desperasyon at pagdadalamhati ba ang naramdaman ni Chester para magawang umiyak ng dugo? Matapos marinig ang pagiyak ni Chester, agad na nagpunta sa kanilang kinaroroonan ang napakraming mga tagasunod at tagapaglingkod ng Eternal Life Palace. Marami ang natigilan at walang nagawa matapos makita ang nakahandusay at walang buhay na katawan ni Adina na nasa mga braso ni Chester. Isang napakabait na nilalang ni Adina. Marami sa mga tagapaglingkod ang nakaramdam din ng pagdadalamhati dahil sa mabuting pagtrato ni Adina sa mga ito. Tingnan ninyo, Master. Isang maid ang nakakita ng isang pendant na gawa sa jade sa gilid ng isang halaman. Kinuha ni Chester ang pendant. Agad na namula ang kanyang mga mata nang makita niya ang salitang Emmy na nakaukit dito. Ito ang opisyal na token ng Emmy sect,
Hindi na niya kailangan pang isipin ang bagay na ito, may isang taga-Emmy ang pumatay kay Adina, at aksidenteng nahulog ang kanyang pendant na gawa sa jade. At nag-iisa lang ang babaeng miyembro ng Emmy sa buong Eternal Life Island, si Megan Castello. Napahinga rito ng malalim si Daryl. Nakita niya ang pendant na ito nang unang beses niyang makapasok sa bahay ni Megan. Sinabi rin ito kay Daryl na miyembro siya ng Emmy sect. Tingnan mo kung nandoon pa sa kwarto niya si Megan Castello. Ngayon din. Sigaw ni Chester. Opo, Master. Mabilis na tumakbo paalis ang ilang mga maid. Hindi nagtagal ay agad din itong bumalik sa kanila. Nag-aalangang nagpaliwanag ang mga ito ng Master, pinakawalan po ng Emmy ang kanyang sarili, at agad na tumakas sa kwarto. Nanginig naman sa galit. Emmy! Sisiguruhin kong mamamatay ang lahat ng tagasunod nyo, kasama ng pinatay niyong asawa ko. Sigaw nito. Isang napakalakas na kidlat ang narinig na sinundan ng malakas na buhos ng ulan mula sa kalangitan. Niyakap ng maigi ni Chester si Adina. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa bakuran. Nakatakas naman si Megan sa Eternal Life Island gamit ang bangka ng isang bangkang pangisda. Habang pumapalaot sa napakalawak na karagatan, umupo si Megan sa deck nito habang determinadong tinitingnan ang pinanggalingan niyang Eternal Life Island na dahan-dahang lumiliit sa bawat minutong lumilipas. Hindi niya pinagsisisihan ang ginawa niyang pananaksak kay Adina. Ang lahat ng mga tagasunod ng Eternal Life Palace ay mga masasamang tao na dapat nang mamatay. Huminga ng malalim si Megan at sinabing, Daryl, paalam. Bulong nito. Kahit na ninakaw ko ang armor at manual mo, hindi ka isang mabuting tao. Kinuha ko ang mga ito sa iyo para hindi ka na makagawa pa ng kahit na anong gulo sa susunod. Walang tigil nang naglalaban ang mabubuti at masasama mula pa noong magsimula ang panahon. Kabilang ka sa Eternal Life Palace habang ako naman ay kabilang sa Emmy sect. Hindi dapat tayo magkaroon ng ugnayan sa isa't isa kahit na kailan, bulong nito sa kanyang sarili. Naging determinado ang kanyang itsura pero nakaramdam pa rin siya ng kaunting kalungkutan sa nangyari. Sa wakas, matapos ang napakahabang panahon, dumaong na rin ang sinasakyan niyang bangka sa pier ng Donghai City. Nang makababa ay agad na pumara si Megan ng taxi para puntahan ang kanyang master. Sa bakuran ng mansyon na pagmamayari ng mga Darby. Kasalukuyang nakaupo si Abbess Mother Serendipity sa pavilion na nasa bakuran ng mansyong pagmamayari ng mga Darby habang hawak-hawak ang isang sulat mula sa sect master ng Emmy. Noong una ay gumamit si Indomitable Darby na sect leader ng Elysium Gate ng Wake Poison para mahuli ang mga tagasunod ng 6 na mga Orthodox sect. Agad silang nagalit sa pangyayaring ito. Nagtipon-tipon sila sa Donghai City para pag-usapan kung paano tuluyang tatapusin ang Elysium Gate. Pero hindi nakapunta rito ang sect master ng Emmy. Kinakailangan itong magpalakas ng mag-isa dahil nasa gitna na siya ngayon ng pinakaimportanteng bahagi ng kanyang pagpapalakas. Kaya inutusan nito si Abbess Mother Serendipity na pumunta para maging kanyang kinatawan. Master. Mabilis na pumasok si Megan sa bakuran. Nasurpresa at na-overwhelm dito si Megan na agad nagdiin sa kanyang sarili sa mga braso ng kanyang master. Master, akala ko ay hindi ko na kayo makikita pang muli. Iyak ni Megan na mukhang bagsak at pagod na pagod. Agad namang nakaramdam ng sakit sa kanyang puso si Abbess para sa kanyang disipulong si Megan. Hinawakan niya ang ulo ni Megan at nagtanong ng, ano ba ang nangyari, Megan? Sabihin mo nga sa akin, saan ka nagpunta nitong nakalipas na 2 araw? Masyado ka bang busy sa iyong trabaho? Hindi po, matagal na po akong nag-resign doon. Kagat ni Megan sa kanyang labi. Matapos sabihin na nahuli siya at dinala sa Eternal Life Island, agad nang kinain ng kanyang emosyon si Megan. Umiyak siya at kinuwento sa kanyang master ang buong pangyayari kung paano siya nahuli ng Eternal Life Palace sect. Nang matapos siya sa pagkukwento, pinunasan ni Megan ang kanyang mga luha at napakagat sa kanyang labi. Tama ka nga, master. Mayroon ngang koneksyon si Daryl sa Eternal Life Palace. Hindi na ako magtataka kung bakit niya nagawang iligtas ang Golden Lion sa Slaughtering Lion Conference noon. Napakahayop niya. Iyak nito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.